Hello sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwal at sa katotohanan sa buong mundo. No? Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang inyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timoteo chapter 4, verse 16. So, patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, Maria. Attack safety with a humble heart. Pambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hello at mapagpalang oras sa lahat at welcome po. Welcome sa ating munting tahanan dito sa Facebook at sa YouTube, ang ating Pesma Plus. Sa mga ating mga taga-subaybay, welcome po. At sa mga bago naman at bibisita lang dito sa ating channel, welcome din po kayo. At nandito tayo sa ating PESMA, pagnilayan ang Ebanghelyo sa madaling araw sa Pilipinas. Ito po yung reflections ng ating gospel for today. So unahin po natin at basahin ang ating Ebanghelyo para sa araw na ito. Ito po ay nanggaling sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 9, versikulo 9 hanggang 13. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila ay magkakasalong kumain. Nang nakita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ay nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan,
hindi ang mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Yan po ang ating ebanghelyo sa araw na ito. At siyempre pagkatapos ng ating ebanghelyo ay pupunta tayo sa pagninilay ng ating Santo Papa. So, ang words of our Holy Father ay siyempre binasi niya dito sa ating gospel, nasa gospel ni Matthew chapter 9 verses 9 to 13. Ito po ang pagninilay ng ating Santo Papa. Babasahin ko po sa inyo. Matthew was sitting at the tax office. Jesus said to him, "Follow me." And he rose and followed him. Yan po ay nasa verse 9 ng ating gospel ngayong araw. We note that the text emphasizes that he rose. Why this detail so important? Because in those days, he who was seated had authority over the others who stood before him to listen to him, or, as in that case, to pay taxes. He who sat, in short, had power. The first thing Jesus does is to detach Matthew from power, from sitting to receive others. He sets him in motion towards others, not receiving. No. He goes out to others. He makes him leave a position of supremacy in order to put him on an equal footing with his brothers and sisters and open to him the horizon of service. This is what he does, and this is fundamental to Christians. Do we, disciples of Jesus, we, the church, sit around waiting to people to come? Or do we know how to get up, to set out with others, to seek others? Saying, "But let them come to me, I am here, let them come," is not a non-Christian position. No, you go to seek them out. You take the first step. After getting up and following Jesus, where will Matthew go? We might imagine that, having changed the man's life, the Master would lead him to new encounters, new spiritual experiences. No, or at least not immediately. Matthew returns to his environment. But he returns there changed, and with Jesus. His apostolic seal does not begin in a new, pure place, an ideal place, far away. But instead, he begins there where he lives, with the people he knows. Here is the message. We do not have to wait until we are perfect and have come a long way following Jesus to bear witness to him. No. Our proclamation begins today, there, where we live. Ito po ang pagninilay ng ating Santo Papa, at ito po ay binasa niya sa kanyang general audience noong January 11 in the year of our Lord 2023. Yan po ang magandang pagninilay ng ating Santo Papa, at ako po ay magbibigay ng konti kong nilay tungkol dito. Napakaganda na binigyan ng diin ng ating Santo Papa ang tinatawag na ex cathedra, di ba? Yung ano ba yung ex cathedra? Ang ex cathedra ayon sa Catholic Answers, basahin natin. Ex cathedra is a Latin phrase which means from the chairs. It refers to binding and infallible papal teachings which are promulgated by the Pope when he officially teaches in his capacity of the universal shepherd of the Church a doctrine on a matter of faith or morals and addresses to the entire world. The concept revives from Jesus. So dito nang gagaling ang authority ng magisterium, ng infallibility ng Pope. Kaya nga, yung iba sabihin, ano ba ito mga Katoliko? Meron silang fiesta ng silya. Di ba? Meron tayong feast of St. Peter's, chair of St. Peter, di ba? Bakit may fiesta ang St. Peter? Hindi nila naiintindihan
na yung silya na iyon, isang silya na nangangahulugan ng otoridad. So kung araw-araw yung daily comment ng Pope, hindi ho infallible yon. Diba? Halimbawa, sasabi siya na, pupunta siya ng Pilipinas at nandun na siya, nagsabi siya na yung selecta mas masarap sa Magnolia. Hindi ho infallible yon. Kailangan po umupo siya sa kanyang silya at i-declare na ang isang bagay, isang doctrine on the matter of faith or morals and address to the entire world in his capacity as the Pope, the Shepherd of the Church, declares na iyan po ay doktrina natin, then it becomes infallible. Dahil yung seat ni Peter ang nagbigay ng authority sa kanya. At syempre, yung seat ni Peter, hindi naman si Peter yung nagbigay ng authority, di ba? Nanggaling pa rin sa ating Panginoon. So dito binigay ni Pope na sabi niya noon, nakaupo, di ba? Nakaupo sa trono, nakaupo sa kanan, ang hari ay nakaupo sa kanyang trono. So those are symbols of authority. Ganyan din po ang chair ni Peter. At pangalawa is, nung ako'y nagtuturo, sinasabi ko sa aking mga estudyante na later on, when you will be in position, wag niyong i-abuse yung position niyo, wag kayong maging corrupt. Dahil sabi ko sa kanila, ako bilang guro ninyo, ako po'y pupunta sa inyo at sasabihin ko na hindi naman ito ang tinuro ko sa inyo. Sa'yo. Di ba? Yun yung sasabihin ko sa aking estudyante. So dito sinabi rin ni Pope na bumalik si Peter sa kanyang little community, sa kanyang family, sa people na directly involved sa kanyang buhay. Di ba tayo binibigyan ng ating kanya-kanyang ubasan at tayo ay mag-uubas na ang responsibilidad niyan ay nasa atin. Di ba? Yung domestic church, yung mga tatay, yung mga nanay, tayo po ang responsibilidad sa ating mga domestic churches. At naalala ko rin ang sinabi ng, at in combination ng dalawang ito, naalala ko din last time na may isang presidential contender dito sa US na in-interview siya. Si President Trump, in-interview siya, tapos ano ba yung policy mo? Sabi niya, ganito, ganito, ganito. Pero kailangan manalo ka muna. Diba? So yung point doon is, you could initiate change kung meron kang authority. Diba? You could initiate ng mga ginagawa mo kung may otoridad ka, if you have the capacity to initiate change. Pero, ang sinabi naman ng ating Pope is, sa ating domestic churches, binigyan na tayo ng responsibility, ng authority. So we could initiate change. Hindi naman kailangan na maging presidente tayo o maging director tayo na pwede tayong mag-initiate ng change. Kasi meron tayong free will at meron tayong responsibilidad dahil sa free will na yan. So, gamitin natin para magkaroon ng change. To initiate change para sa makabuting pag-change natin. So, kung titingnan natin ang pinakaunang may otoridad tayo na i-change natin ay ang ating sarili. Yan una. Kaya, nag-change muna si Matthew, bumalik siya sa kanyang kinaroroonan, sa kanyang immediate friends and family members. Doon siya rin nag-initiate ng change. And then, lumalaki ang kanyang responsibilidad. Kaya, sa ngayon, makikita natin kung ano ang naging bunga ng mga change na yan sa buong mundo. Hindi lang sa ating simbahan, kundi sa culture, ng Western culture at ng buong mundo. So, napakaganda po ang dalawang bagay na binigyan din ng ating Santo Papa sa kanyang pagninilay ngayon. At yan din po ang aking may share sa inyo. So, sa pagkakataon na ito, pupunta tayo, ladies first, pupunta tayo kay Sister Florencia Valdez. Siya po ang nagpadala ng kanyang nilay. Uunahin po natin si Pastor Florence.
At sa pagkakataon na ito, ako po'y magdadala ng pagninilay ni Pesma Florencia Camus Valdez, ni Sister Florence. Ito po ay may pamagat na awa ang hiling ko, hindi sakripisyo. Ito po ay may pamagat na awa ang hiling ko, hindi sakripisyo. Tutol ang mga Pariseyo na nabigo ni si Jesus na maabot ang kanilang mga pananampalataya ng legal na kadalisayan sa pamamagitan ng pagkain kasama ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan kasama si Mateo na tinawag niyang sumunod sa kanya. Bilang tugon, binanggit ni Jesus ang isang mashal o salawikain. Ang mga magaling ay hindi nangangailangan ng manggagamot. Yan po ay nasa verse 12. Siya ay naparito upang pagalingin ang may sakit sa espiritu. Sa pamamagitan ng pakikisama sa mga itinipon at makasalanan. Sa pamamagitan ng pakikisama sa mga itinapon at makasalanan. Sumipi din siya mula sa banal na kasulatan, habag ang nais ko hindi hain. Yan po ay nasa verse 13. Ang pagsipi na ito mula sa Oseas, Kapitulo 6, versikulo 6, ay hindi pagtanggi sa sistema ng paghahain. Sa halip, inilagay nito ang tapat na pag-ibig ng mananamba bilang kahulugan sa likod ng mga pagdiriwang ng kulto. Naninindigan si Oseas na ang handog na hain na itinakda ng kautusan ay hindi maaring palitan ng tugon ng puso sa katapatan sa Diyos. Ang tugon ng tao ay magsasangkot ng awa, ang pagsasagawa ng pagmamahal sa kapwa. Ang mga mananampalataya kung minsan ay nagsasagawa ng itinatawag na split level na Kristyanismo. Ang pagkaroon sa loob ng iisang tao ng dalawa o mahigit pang mga sistema ng mga pagpapahalaga ay hindi naaayon sa isa't isa. Kaya ang isang tao ay maaring taimtim na dumalo sa misa, ngunit maaring mamaltrato sa iba. Nagpoprotesta ang mga tao laban sa katiwalian at mga maling gawain ng gobyerno, ngunit pagdating ng halalan, patuloy silang bumoto para sa mga walang kakayahan at tiwaling pinuno. Ito po ang pagninilay ni Pesma Florencia Camus Valdez na pinagnilayan niya mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 9, versikulo 9 hanggang 13. Thank you, Pesma Florence, sa napakaganda mong nilay. Ay, ang ating naman susunod na nilay is nanggaling kay Sister Anaisi Diente ng Davao City. So, puntahan muna natin ang pagninilay ni Pesma Naisi. Go ahead, Pesma Naisi. Good morning, brothers and sisters in Christ. Thank you, Pesma Rex. At sa ating gospel ngayon, pagkaalis ni Jesus, nakita niya ang isang tao na si Mateo na nakaupo sa tabi at sinabihan siya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." At sumunod naman si Mateo. Ganun pa man, kahit ngayon lang niya nakita si Jesus at hindi niya kilala, ito siya'y sumunod na walang pag-alinlangan. Halimbawa, kung ating ilagay ang ating sarili sa kay Mateo, tumindig ba tayo at sumunod? Lalo na hindi natin kilala ang tao lumapit sa iyo at yayain kang sumunod sa kanya. Pero si Mateo na nakaupo sa tabi, sumunod siya na walang pag-alinlangan sa kanyang sarili. At
At dahil alam ng Diyos kung ano ang pagkatao ni Mateo, yun ang mahalaga sa Diyos, kung ano ang pagkatao natin, na ang anak ng Diyos pumarito sa ibabaw ng mundong ito, hindi para sa mabubuti, kundi hindi sa mga may sakit. At sa kabila ng lahat na ito, siya ay managiging isa sa alagad ni Jesus, tagasulat ng mabuting balita at isang santo at isang martir. Si Mateo isang makasalanan, sa huli ay binago ni Jesus ang buhay ni Mateo. Kung binago ng Diyos ang buhay ni Mateo, tayo din po pwedeng baguhin ng Diyos ang ating buhay kung tayo'y makinig at sumunod na may pananampalataya sa Diyos. At siya ang landas na tama, na ang pagsunod na may sakripisyo sa Kanya para sa ating kasalanan. Tayo'y magsakripisyong sumunod sa Diyos, alang-alang sa ating mga kasalanan. At doon babaguhin tayo ng Diyos. May pagsisisi sa puso natin. At hiingin natin po na ating idasal na tayo ay baguhin ng Diyos. Sumunod na tayo ay Kanyang kaawaan. Sumunod na may pananampalataya at may pagpupuri sa Diyos. At yan lamang po ang aking gospel ngayon sa araw na ito. Maraming salamat po sa lahat. Pisma Plus. And thank you. God bless. Ayan ang pagninilay ni Pastor Nicey. Thank you, Pastor Nicey, sa napakaganda mong nilay. At ang ating susunod po, pupuntahan natin ang pagninilay naman ni Sister Feli Kenkito from Hong Kong. So, puntahan natin ang pagninilay ni Pastor Feli. Go ahead, Sis Fel. Mapagpalang oras po sa lahat po ng taga-subaybay at sumusubaybay sa munting tahanan na ito ng Pisma Plus at sa aking mga kapatid at nakasama palagi dito sa aming munting tahanan. Mapagpalang oras po sa ating lahat. Muli, ito po tayo ating pagnilayan ng salita ng Diyos na isinulat ni San Mateo, chapter 9, verse 9 to 13. In this passage po, the mission of Jesus is to bring back people to God. Klaro ito nang sabihin niya kay Mateo na follow me, at alam naman natin kung anong klaseng tao si Mateo at that time. Sa mga panahon na iyon, Jesus don't need sacrifice as what Pharisees did, kundi awa, sabi niya, awa sa ating kapwa, sa mga may sakit, hindi lang physical, kundi mga kaluluwang naliligaw. And how can we accomplish this kung mamili lang tayo ng taong kausapin at lalapitan? Samantalang pinapakita ni Jesus sa mga nakasulat sa Bible, kahit ang may mga leprosy, kanyang hinihipo upang gumaling, na kahit ang mga taong ito ay ayaw lapitan. Sa panahon na yun napaka-rumi para sa mga Pariseo.
So, sa ating panahon ngayon, kung ganun din tayo katulad ng mga Pariseo na may mamimili lamang ng taong kakausapin, mamimili lamang tayo ng taong lalapitan ng ating mamahalin, lalong-lalo na sa ating panahon ngayon, no? Sa ating mga kapatid na nasa kabilang paniniwala na walang alam kundi hanapan at butasan ang ating paniniwalang Katoliko. Paano natin sila mahalin? Paano natin sila kakausapin ng maayos sa tuwing tayo ay ganun ang maririnig natin sa kanila kapag tayo ay tawag niyan, spread the gospel, the good news of God. Hindi pa tayo tapos sinasalungat na nila. But in this passage, I learned to understand them. Kasi sa mga kapatid natin na ito, na nasa iba yung paniniwala, I learned to understand them. And since na nandito na tayo sa daan na we must learn to understand them. And since nandito na tayo sa daan na tinutukoy ni Jesus sa bawat isa sa atin, if I'm not mistaken, sa Colossians 3 verse 12 po ata yun. Sabi doon, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, and patience. Yun, gentleness. Andun yung sinulat din ito ni San Mateo. Gift of the Holy Spirit. Kailangan natin, dahil tayo anak ng Diyos, kailangan natin i-practice lagi ito. Jesus said, at sa passage din na ito, Jesus said, I desire mercy than sacrifice. Walang masama sa ating sakripisyo to serve God and participating in all the activities there in the church. But then, this should be secondary to our obligation to love God and neighbor. Dito sa sinabi ni Jesus na ito, go and learn the meaning of the words. Ang tamang magagawa natin and we can be accomplished is that what Jesus wants to do and in our time now. Let us practice to love our neighbor, those unlovable, to be compassionate, to accept and respect other people, whoever they are. Most importantly, we must be humble always and ever ready to forgive. Let us be aware that we are all sinners and in need of divine help. Dahil lahat po tayo tinawag ni Jesus na sumunod sa Kanya. Hindi mahalaga kung anong ating background, kung anong ating nakaraan. Dahil lahat naman tayo ay makasalanan, ngunit hindi tayo tinutukoy ng ating mga nakaraan, kundi ang mahalaga kung ano at hindi mahalaga ang iniisip ng ibang tao. Dahil ang mahalaga ay ang ating pagtugon sa Kanyang panawagan. Decide now, at ang ating plano para sa hinaharap, tinitingnan ng Diyos yan sa atin. Mga kapatid, kagaya ni San Mateo, nang tawagin siya ni Jesus, hindi nag-utubiling sumunod kay Jesus. Matamusan na natin ang kagaya ng puso ni San Mateo na walang pag-alinlangan sumunod sa Kanya. Amen. Let us pray. Dear Lord, thank you for the invitation to join you at your table. Thank you for reaching through the ages, through the crowds, to notice a sinner like us. Call us by name and invite us to follow. Thank you for willingness, fleeting and fickle though it be. In Jesus' name, we ask and pray. Amen. Yan lamang po, mapagpalang oras po ulit sa lahat. And let us pray each other. Stay blessed and be a blessing. Well, thank you so much, Pastor Feli, sa napakaganda mong nilay.
At ngayon, pupunta natin ang ating kasamahan, ang ating brother from Israel. Pagpanalangin po natin sila sa kanilang safety. Si Brother Romel Jerry Tembrevilla. Siya po ay magbibigay ng kanyang nilay. Go ahead po, Pastor Romel. Shalom, mapagpalang oras sa bawat isa. Salamat, Pisma, Putod Guapo, Kumpadre Rex ng Chicago. Salamat din po sa lahat ng subaybay, kilig sa channel nito, Pisma Plus. Lalo na po sa programang itong Pagnilayang Ebanghelyo sa Madaling Araw. At salamat din po sa aking mga kasamang Pisma. So, sa narinig po nating binasa kaninang Ebanghelyo sa Madaling Araw dyan sa Pilipinas, araw ng Biyernes, Hulyo 5, 2024. Maganda, ano po, no? Dahil ito po yung pagtawag kay San Mateo, ang taga-singil ng taxes sa kapanahunan ng ating Panginoon. At alam naman po natin ang tax collector sa Biblia ay sila yung pagano, publikano. Yun po, no? Publikano, mga makasalanan sa pagkakilala ng ating mga kapatid dito, ng mga Hudyo. At dito po natin isip kung gaano ang pagkaaktibo at napakalakas ng ating Panginoon mag-evangelize. Ano po? Tinawag niya lang po si San Mateo. Tumayo agad sa lamisa, no? Naka-duty pa. Siguro kung tayo ay si Santi na sa gobyerno, ano po. Pero si San Mateo ay dali-daling tumayo at sumama sa ating Panginoon at dinala po niya sa kanyang bahay at mga kasama po na makasalanan at mga hindi mabuting tao. Katulad niya rin pong taga-singil ng buwis. Ito naman po ang ating mga kapatid ng mga Hudyo sa panahon ng ating Panginoon. Sila ay tinatawag na Pariseo. Ito po ay tulad din natin na naniwala sa pagkabuhay naman muli, buhay sa kabilang dako. Kung mamatay tayo ay mabuhay muli, ang paghusuga. So ito silang mga grupo, Pariseo, at kabilang na po rito ang kaparian ng mga kapatid nating Hudyo na nagsisilbi. Sila ay hanay ni Levi at ni kapatid ni Moses, si Aaron. Sila yun ang mga Pariseo sa panahon ng Panginoon. At tuligsa po nila ang ginawa ng ating Panginoon, no? Na nakisalo, nakikain sa mga makasalanan, sa mga publikano. Alam po natin ang kultura at tradisyon mismo ng ating mga kapatid po rito Hudyo ay umiiwas po sila ma-contaminate, no? Dahil po pagka publikano, hintel, makasalanan, yun ang pagkilala nila at walang kaligtasan.
sila lang po. No? So, hindi po sila pwede makihalubilo sa makasalanan, kahit sa patay nga, no? Hindi pwede. At sila po ay maghugas sa mikbe kung sila ay touch, no? Makahipo ng patay. Ganun pa rin siguro sa mga makasalanan pag sila ay nakipaghalubilo, no? Malaking kasalanan po ito sa kanila. So ganyan ang ating mga kapatid na mga Hudyo rito sa pagtuligsa dahil ang layi at ang kanilang katuruan ay napaka-higpit. Ano po? Yun. At itong ating mga kapatid na mga Hudyo, mga Parisiyo, sa kapanahonan ng ating Panginoon ay nagtanong sa mga alagad po ng ating Panginoon. At ang Panginoon na po natin ang sumagot. No? Ang kanyang gusto po ay habag, no? Awa, hindi hain. Bakit po nabanggit ng ating Panginoon? Kung pagnilay-nilayan po natin itong mga kapatid natin na mga Hudyo sa kapanahonan ng ating Panginoon, nandyan pa po ang templo, ay mahilig sa hain. Lahat ng kanilang mga pangangailangan sa Panginoong Diyos, lalo na po sa mga kasalanan, sa paghalay ng anak mo. No? So, pagpalit mo yan sa kung mayaman ka ay kailangan turong baka o tupa. Pag hindi tulad sa ating mahal na San Jose at Mama Mary, nung inalay po nila ang ating Panginoon ay dalawang maliit lang po na ibon. Yun, hain sa templo. Pero ang gusto ng ating Panginoon ay habag, mahabag sa makasalanan. At dineclare pa po niya na dumating siya rito hindi para sa mga mabuti, kundi sa mga makasalanan. Ito po isang challenge sa mga kapatid nating Hudyo at hanggang ngayon hindi po nila magawa yung paano baguhin ang isang tao sa kanyang kaugalian at pag-iisip at maitanim ang pagmamahal, kapayapaan at ang pagbigay ng tamang hustisya sa kapwa. Ano po? So, yun po, sa mga kapatid nating Hudyo, mahirap ito. Ngunit, para sa atin, na mga Kristiyanong Katoliko, at tayo'y mapalad dahil itinuro po ng ating Panginoon itong mga bagay nito sa iba't ibang paraan. Habag, pagdasal, sa kaugalian na mahalin ang kapwa, tulad sa kanya. Ginagawa, hindi tulad sa ating sarili. Alam po natin na kung batayan natin ang ating sarili, may mga taong hindi nagmahal sa kanyang sarili. Yun po, ginawa niya na lang isang utos mula sa 614 na law ng mga kapatid nating Hudyo, na kinuha sa 10 utos. Ang 10 utos ginawa ng ating Panginoon, 2 utos, love God and love your neighbor as yourself. At sa kanyang mga apostoles, alagad, iniwan po niya, love one another as I have loved you. So, kailangan ang pagmamahalan ay tulad ng pagmamahal niya sa atin. Ito yung pinakamahirap sundin.
dito na makatulong at dapat nating pasalamatan ng turo ng ating Panginoon dahil sa kanyang turo, love one another as I have loved you. Dito dahan-dahan po natin maramdaman at matanggap itong sinasabi niya na love your enemy. So, yun. Dahil sinampulan po niya ito sa cross. No? Pinatawad po niya ang lahat ng gumawa po sa kanya ng hagpit, lahat pinatawad po niya. So, balikan po natin, no? Sabi ng Panginoon na dumating siya rito para sa makasalanan. So, tayong mga Kristiyanong Katoliko, ito yung hamon ng simbahan. Yan nga po, no? May ano tayo sa evangelization. At patuloy natin pagdasal ng bawat isa, lalo na po sa evangelization, na ito po'y magawa po natin sa tulong ng ating Panginoon sa magitan ng banal na Espiritu. So, salamat sa inyong patuloy na panalangin para sa amin dito sa bansang Israel. Patuloy pa rin ang gira doon sa norte at sa south na po. At may banta na po ang Israel. Binantaan po ng north, Lebanon, sa Lebanon na sila ay maaatake. Sana po ipuin ng Panginoon itong mga taong sa isip ay magsisira ng isang bayan. Tulad din po sa atin dyan sa Pilipinas, tuloy natin pagdasal na itong mga kapatid nating Chino ay magmulat na at kilalanin na ang Panginoon na mawala po sa kanilang puso ang pag-aangkin, kundi ang makibahagi at mamigay ng para sa karamihan. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtangkilik. Patuloy po natin i-share ito, lalo na po sa mga video na kung saan videos, no? Na kung saan ay nilalakaran ng ating Panginoon sa mga holy site na nandyan po sa mga video ng Pisma Plus. At shout out po sa ating mahal na spiritual director, no? Reverend Father Darwin Gitgano. Ganon din po sa ating spiritual consultant, Reverend Father Junic Territorio, at ang ating walang sawang spiritual advisor, Sister Ruby Magno, sa pagpatuloy niyang pagdasal na itong ating channel Pisma Plus ay manatili kasama ang ating Panginoon na walang hanggang. So, salamat ulit. Papuri sa Diyos. God bless us all. Shalom, Beletraot, Toda Rabah, Likulam, Baruch Hashem, Toda Lael. Back to you, Pisma, Todwapo, Kumpadre Rex ng Chicago. Shalom, shalom, shalom. Beletraot. Toda. Yan po ang pagninilay ni Pesma Romel Jerry. Maraming salamat. Hanggang dito na lang muna tayo at sana naman po ay may nakuha tayo sa ating sharing ngayon, sa ating konting pagninilay sa napakagandang gospel na ito, kung saan tinawag ng ating Panginoon si Mateo at nagbago po ang kanyang buhay. Sana po ay tawagin din tayo at willing din tayo magbago ng buhay. Take our responsibility to change ourselves for a better, to change yung mga tao na sa paligid natin for a better, and hopefully affect eventually the society to change for a better. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta sa ating munting tahanan na ito at sa ating munting gawain dito sa Pesma Plus. Hanggang sa muli po,
Ito si Rex from Chicagoland, and may God bless and keep us through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Manalangin po tayo. Sa aking piling, tinatawagan ka. Banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka. Espiritu, banal lumapit ka. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign therefore to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Espiritu, banal